Flip. Uy, Paolo, diyan ka pala. Ang ginagawa mo? Sobrang focus mo naman. Hindi, nadaanan ko kasi yung usapin ng persona non grata sa TikTok. Ayan oh. Alam mo ba to? Naku. Grabe, sobrang napakaingin ng topic na yan. Pati ako yung nagsuscroll lang, parang nasusubaybayin ko na yung topic kay Pura Luca Vega. Oo, siya. From what I remember, parang may nangyari na rin ganyan 11 years ago eh. Kay Lady Gaga, I think. Pero hindi naman siya na persona non grata, pero muntik na. Ngayon ko pa nga lang napasadahan, te. Kwentuhan mo naman ako nung nabalitaan mo. Sige, tara. Habang may free time, lakad muna tayo. Sige. Init nga eh. So, saan mo ba gusto magsimula? Kaya ko naman sabihin kung sino, kailan, paano nangyari. Sandali, isa-isa lang. Ano po muna yung pagkakaintindi mo sa persona non grata? So, dito kasi sa Pilipinas, pag dineclare ka na as persona non grata, ibig sabihin nun, hindi ka na welcome sa locality na nag-declare sa'yo as one. Because they may deem you as harmful, disruptive, or your values just don't fit the community's values. It's not a criminal offense though. It's more of a formal declaration siya ng mga local authorities na hindi ka welcome sa city nila. Ganun pala yun. Pero bago natin pag-usapan si Pura Luca Vega, hindi ba drag queen siya? Yung kumakalat sa TikTok na nag-perform ng Ama Namin remix tapos ginaya yung itsura ni Jesus? Tama. Alam mo, kung makikita mo rin yung mga post, iba't ibang reaction na tatanggap ng mga viral clips ito. So nagbigay rin ng statement yung LGUs? Pero hindi ba ang persona non grata ay expression or kumbaga tinatawag na symbolic lang? Ano nangyari dun? Oo. Alam mo, mula nang nangyari yan, may 15 localities na nag-express ng opinion nila sa issue na ito. Pero may napasadahan din akong post ni Pura Luca Vega or parang ina-explain niya na hindi raw mockery yung intention ng performance niya ron. Kumbaga, expression lang ng faith niya. Yun ang response niya. Pero natatandaan mo yung sinabi ko dati na hindi na bago ang topic na ito. What do you mean? Ganito kasi to. Nagkaroon na ng similar case pagdating sa persona non grata. Teka lang di ba nabanggit ko sa'yo kanina na nangyari na to 11 years ago with Lady Gaga? Well, Lady Gaga receives threats from the Christian community about her two songs, which is Judas and Born This Way. Judas being obvious naman kung bakit controversial, di ba? Tapos yung Born This Way being an LGBT anthem. So may mga nag-protest sa kanya na huwag kantahin to sa concert niya. Pero sa dulo ng concert niya, kinanta pa rin niya. Pero alam mo, ang mga controversy sa performances ni Lady Gaga at Pura Luca Vega ay may lasting effects din. Kung nabitin kayo, abangan ang susunod na episode dito lamang sa Baliktanaw Studios. Dahil di makakalimot ang Gen Z.